Ka-express, sa gitna ng matagal na pananahimik tungkol sa kalagayan ni Kai Sotto, isang viral video clip lang ang muling nagpagalaw sa basketball community. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong Asia hoop scene. Sa video, makikitang nagsushooting na si Kai sa isang light practice session. Malinis ang bitaw, kontrolado ang kilos at maayos ang form. Isang senyales na malapit na siyang bumalik. Pero sa kabila ng kasabikan ng mga fans, isang mas malalim na tanong ang kailangang pag-isipan. Handa na ba talaga siyang sumabak sa FIBA Asia Cup o masyado pang maaga? Mahalagang tandaan na ang shooting clip na yon ay hindi sapat para sukatin ang full readiness ng isang atleta. Yes, malaking bagay na makita siyang walang discomfort sa bitaw, pero malayo ito sa actual game demands, lalo na sa FIBA level kung saan ang physicality, contact at game speed ay ibang klase. At ang masaklap, kung ipilit si Kai nang hindi pa siya 100% physically and mentally ready, baka maulit ang kanyang injury. O mas malala pa, baka tuluyang maapektuhan ang kanyang long-term career plan patungong NBA. At dagdag pa rito, may epekto rin ito sa Gilas system. Sa ilalim ni Coach Tim Cone, unti-unti nang nabubuo ang team chemistry. May mga bagong piyasa gaya ni Kevin Kembao na umaangat at may mga veteranong guards na kontrolado ang sistema. Ang biglaang pagpasok ni Kai, lalo na kung limited minutes lang ang kaya niya, ay maaring makadisrupt ng flow ng team. Hindi dahil kulang siya sa talento, kundi dahil kailangan ang full integration sa plays, timing at off-ball movement para hindi mabali ang rhythm ng buong squad. Malinaw rin na may pressure na umiikot sa paligid ni Kai mula sa mga fans, media at sa narrative na siya ang savior ng Philippine basketball. Pero sa totoo lang, ang pagiging simbolo ay hindi sapat na dahilan para isugal ang kalusugan niya. Dapat malinaw ang role ni Kai kung isasama man siya sa lineup. Maaring decoy, rim protector sa crunch time, o mentor presence. Pero kung ang plano ay gawin siyang central figure agad, kailangan nating pag-isipan muli kung worth it ba ang risk para sa kanya, sa team at sa bansa. Shooting clip ay hindi green light kundi yellow, isang paalala na malapit na siyang bumalik, pero hindi pa ito ang oras para pilitin. Ang tunay na suporta para kay Kai ay ang pagpayag na lumakas siya ng buo, makabalik ng matatag at maabot ang NBA, hindi dahil minadali, kundi dahil pinaghandaan. Ang Asia Cup ay isang opportunity pero hindi para magpakitang bida agad kundi para matuto, magmasid at bumalik sa tamang panahon. Sa gitna ng kabi-kabilang usapin, kung makakabalik pa ba si Kai sa court ngayong taon, isang video clip lang ang kinakailangan para muling gumulo ang buong basketball scene sa Pilipinas at maging ang buong Asia. Isang maikling footage ng shooting drill ni Kai ang naging viral kamakailan at agad nitong naging sentro ng diskusyon. Maglalaro na ba si Kai sa darating na FIBA Asia Cup? Well, kung pagbabasihan ang ingay at interpretasyon ng publiko, mukhang oo. Pero kung pag-aralan ng mas malalim, hindi ito simpleng tanong ng oo o hindi. Isa itong usapin ng timing, risk at kung paano ginagamit at pinoprotektahan ang isa sa pinakamalaking pag-asa ng bansa sa international basketball. Ang clip na nag-viral ay makikitang kalmado at kontrolado ang bitaw ni Kai. Walang pressure defense, walang scrimmage intensity, pero sapat na para ipakitang hindi na siya limitado. Ang kanyang form, balance at shooting motion ay mukhang malinis. Sa kabila ng pagkakatagal sa rehab dahil sa kanyang ACL injury, ito ang unang solidong ebidensya na siya ay muling magpabalik sa basketball rhythm. Pero ang tanong, sapat na ba ito para isabak agad siya sa FIBA Asia Cup? Unang punto ng pagsusuri, physical readiness. Hindi isang shooting drill ang sukatan kung handa ng isang atleta sa game intensity. Yes, mahalaga ang makita siyang bumibitaw ng tira at walang halatang discomfort, pero iba ang laro sa training. Sa international level, lalo na sa FIBA Asia Cup, kung saan ang mga kalaban ay mga hardened professionals mula sa Australia, New Zealand at China, hindi sapat ang 50% o kahit 80% conditioning. Kailangang 100% game ready. Hindi lang sa katawan kundi pati sa reflexes, timing at confidence sa contact-heavy situations. Kung pipilitin ni Kai kahit hindi pa full strength, may posibilidad na maulit ang injury at mas malala pa. Baka ito na ang tuluyang magpahinto sa kanyang NBA ambitions. Pangalawang punto, team dynamics. Ayon sa mga insider reports at observation, unti-unting nabubuo ang chemistry ng Gilas core sa ilalim ni Coach Tim Cone. May mga bagong piyasa gaya ni Kevin Kembao na unti-unting nagiging central playmaker
at may veteran guards na kontrolado ang tempo. At ang biglang pagpasok ni Kai, lalo na kung limited pa ang galaw, ay maaring makabawas sa fluidity ng sistema. Hindi ito usapin ng kakayahan. Alam nating lahat si Kai is a generational talent, pero ang sistema ni Coach Tim ay highly dependent sa spacing, timing at off-ball movement. At kung ipapasok siya nang hindi pa siya 100% integrated sa mga plays at rotation, baka hindi lang siya mahirapan, baka magulo pa ang rhythm ng buong team. Pangatlong punto, narrative pressure. Simula't simula, si Kai Sotto ay ginawa ng simbolo ng pag-asa ng Pilipinas sa global basketball stage. Kaya bawat kilos niya ay may katumbas na national weight. At ngayon na may posibilidad na siyang isabak muli, kahit hindi pa lubos ang kondisyon, may mga fans at media na tila itinutulak siyang maging savior ng Gilas. Pero ang tanong, sino ba ang makikinabang dito? Ang Pilipinas ba? O ang narrative machine ng sports media? Kung sakaling pilitin si Kai at hindi siya makaperform, siguradong babalikan siya ng mga kritiko. At kung sakaling magka-relapse ang kanyang injury, masisira hindi lang ang kampanya ng Gilas, kundi pati ang personal niyang landas papuntang NBA. Pang-apat na punto, strategic utilization. Kung isasama si Kai, dapat malinaw kung ano ang role niya. Hindi pwedeng symbolic presence lang, kailangang may solidong game plan, maaari siyang gamiting decoy para ma-distract ang defensive scheme ng kalaban o spot minute rim protector sa crunch time, pero kung siya ay gagamitin bilang central figure sa opensa, dapat tayong mag-ingat. Hindi ito simpleng laro sa barangay o commercial league. Ang Asia Cup ay digmaan ng mga elite sa rehiyon at kung hindi ma-maximize si Kai ng maayos, sayang lang ang risk. At panghuling punto, NBA implications. Huwag nating kalimutan ang pangarap ni Kai ay NBA at anumang maling hakbang ngayon ay maaring makaapekto sa perception ng mga scouts at teams na nagmamasid. Isang half-ready performance sa Asia Cup ay maaring makita bilang kakulangan sa readiness o durability. On the flip side, kung hindi siya maglaro at manatili sa training mode hanggang 100%, mas mapapakita niya ang maturity sa decision-making. Hindi dapat ito maging emotional decision. Ang kinabukasan ni Kai ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong basketball program ng bansa. Mas maganda pang ang gamitin ang Asia Cup bilang recognition, obserbahan ang sistema, makisama sa team environment, pero huwag pilitin ang minutes kung hindi pa handa ang katawan. Well, sa kabuuan, ang paglabas ng shooting clip ni Kai ay isang powerful signal, pero hindi ito dapat gawing green light para sa isang full-scale comeback. Ang video ay patunay na siya ay gumagaling, pero hindi ito patunay na siya ay 100% na. Bilang isang bansa na umaasa at nangangarap para sa kanya, ang tunay na suporta ay hindi ang pagpilit sa kanya na bumalik agad, kundi ang pagbibigay sa kanya ng tamang panahon para makabalik ng buo, matatag at handang-handa. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.